Jay, huwag kang lumapit, Jay. Turo yan. Ayan na! Ayan na! Sa kasalukuyan ay mayroong 244 protected areas sa buong Pilipinas. Pinakamalaki rito ang Northern Sierra Madre National Park na may kabuuang sukat na 359,486 hectares. Dito rin matatagpuan ang 16-hectare na Forest Dynamics Plot o FDP ng Conservation International, isang research facility kung saan pinag-aaralan ang kilos at ugali ng kagubatan. Dapit hapon na nang makarating kami rito kaya't ipinagpabukas na namin ang paglilibot. Ito ang nagsisilbing opisina ni Leonard Ko, Senior Botanist ng Conservation International. Ito nandoon sa sa scientific na pag-aaral ng kagubatan kasi alam naman natin marami sa mga gubat natin ngayon nawawala na mayroong mga halaman at mga hayop na nagiging extinct na hindi man lang natin alam ang mga pangalan. 330. Yes, kapuntahan na natin yung 300. Bit-bit ang kanyang kamera, sinamahan namin si Leonard na libutin ang loob at labas ng FDP. Nagkalat dito ang iba't ibang uri ng species ng puno, halaman at hayop. Parang ang analogy dyan tayo ay nasa isang eroplano na siguro matanggalan ka ng isang tornilyo, lilipad pa yung eroplano mo. Pero kapag ang eroplano mo natanggalan na ng 10, 20, 100 tornilyo, abay palagay ko may malaking problema ka na. Magko-collapse siya. Tawag yan hepatic, no? Liverwort. Sige. Dito sa isang linyang ito, ilan yung species na nakikita nyo ulit? Okay. Siguro bilangin natin. 1, 2, 3, 4, Splenium 5, another Splenium 6, Appendicula 7, Lemapilum 8. At least we see 8 here. Ang mga ganitong klase ng buhay ay di nating gaanong pinapansin. Sabi pa ni Leonard, hindi pa nga natin lubusang nakikilala ang sarili nating biodiversity kaya't kakaunti lang ang nagpapahalaga rito. Marami sa mga buhay na makikita rito ay endemic. Pag sinabi mong endemic, bale ito yung mga halaman o hayop na nakikita sa isang particular na lugar at hindi mo makikita sa ibang panig ng daigdig. So pag sinabi natin ito ay endemic sa Luzon, ibig sabihin, sa Luzon lang. Itong halaman o hayop na ito ay nakikita lamang sa Luzon at hindi mo siya makikita sa ibang parte ng Pilipinas. Ilan sa halimbawa ng mga hayop na endemic o natatangi sa Pilipinas ay ang Philippine Eagle, Tamaraw, Tarsier at Philippine Freshwater Crocodile, only in the Philippines kumbaga. Parang malaking classroom ang kagubatan para sa amin ni Jay. Pakiramdam namin muli kaming nag-aaral ng science at syempre, si Leonard ang aming guro. Ipinaalala niya sa amin na ang buhay ng tao at ng simpleng halaman ay konektado. Tayo, mga tao, pag humihinga tayo, ang hinilalanghap natin ay oxygen at ang inilalabas natin ay carbon dioxide. Ang halaman ay kabaliktaran. Ang halaman, kinakailangan ng halaman, ang carbon dioxide, bahagi yan doon sa raw materials, doon sa proseso ng photosynthesis na ginagamit niya sa paggawa ng pagkain niya. At ang nire-release niyang byproduct ay oxygen. Sa makatwid, meron tayo yung tinatawag natin parang check and balance ba? Ang karamihan sa mga life processes, at least yung mga obvious, andun sila sa taas. Bakit? Kasi nandoon ang sikat ng araw. Andoon yung tinatawag nating proseso ng photosynthesis. Karera sila. At ang mga ang mga halaman na hindi makakarating sa taas, namamatay. Nawawala sila sa kompetisyon. Sa loob ng plot ay nagkalat din ang mga interpretative trail signs na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga puno at halamang makikita rito. Nakasulat dito ang scientific name, common name, distribution at ang pakinabang dito. May mga kulay asul na tubo rin na nagsisilbing sukatan ng plot at mga tags na nakakabit sa mga punong pinag-aaralan ni Leonard. Ito yung puno ng red lawan, ang pinakamalaking puno dito sa plot na ito. Sinasabi nila na yung taas niya ay katumbas ng mahigit sa 4 na overpass. Ngayon kung susukati mo yung bilog niya, pwede kang gumawa ng isang bilog na lamesa na 2 metro ang lapad niya. Maging ang ugat ng punong ito ay mas malaki pa sa akin
Wala na nga nakakaalam kung gaano ito katanda. Karamihan sa mga punong ito ay endemic sa Pilipinas, pero kasama na rin sa mga endangered list of species. Sa labas ng plat, binaybay naman namin ang Dipudyan River. Napakalinaw ng tubig dito, malinis at pwedeng inumin. At higit sa lahat, pwede ring mag-swimming. Ito ho ang Dipudyan River at may nadiscover ho kami bagong species. Ayan po siya. O, diba? Pwede naman tayong mag-enjoy na hindi sinisira ang kapaligiran. Ito namang si Jay, halaman ang napagtripan. Ang tawag dito ay begonia. Ito'y maaaring pagkunan ng pampaasim dun sa mga kinakain natin. Ano? Naasim. Maasim nga. Para siyang sampalok. Oo. Nagkalat ang mga bigonya rito sa gubat. Ayon sa aming mga kasama, pwede itong gamitin sa sinigang o mga lutuing kailangan ng sampalok. May isa pang function ito, no? Ang isang function pa nito ay isang showcase ito para sa madlang publiko ng ano ang mga, yung basically, mga nakikita mo rito is yung what we used to have, no? Ano yung dati, nung unang panahon, ano ang mga meron tayo? Noong unang panahon ay malago ang forest cover ng Pilipinas. Pero 18% na lamang ang natitira dito sa kasalukuyan. Mabilis itong nawala dahil sa logging at kaingin. Sa bilang na ito, 3% na lamang ang old growth forest o yung hindi pa nabibiktima ng logging o kaingin. Mayroon din tayong 418 species na nasa listahan ng International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources Endangered List. Hindi na tuloy nakapagtataka kung bakit ang Pilipinas ay tinatawag na hottest of the hotspots. Dekada 70 ng pagpiestahan ng commercial loggers ang kagubatan sa buong Pilipinas. Sino ba naman ang makakalimot sa Ormoc tragedy? Ang pagkaubos ng puno o deforestation ang kumitil sa maraming buhay dito nang tamaan ito ng malakas na bagyo. Ito na marahil ang pinakamalalang epekto ng deforestation sa ating bansa. Sa mga kalupaan lang, ang Pilipinas yata ang isa sa talagang masasabi nating dismal case ng deforestation anywhere else in the world. Siya si Mang Cesar, dating empleyado sa isang commercial logging company. Nagsimula siyang magtrabaho noong 1971 hanggang 1989 bilang taga-sukat ng mga punong puputulin. Pinuputol nila yung mga malalaking mga redlawan, gano'n, mga lawaan. Yung pinagpuputol, pagkatapos magputol, isasakay sa barko, i-export nila yun. Okay. Sa Gaano isang katagal ho bang pagputol ng isang punong malaki? Ay, mga 10 minutes, ano na yan, putol na yan. Yung isang makina lang, isang power saw, chenso, ay pinakamababa yan, 50 ang puno. Bukod sa lawan o mahogany, madalas ding putulin ang nara na ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling muebles at almasiga na pinanggagalingan ng resins. Ani Mang Cesar, para daw bagong ahit ang gubat pagkatapos nilang magtrabaho. Talagang galbo yan kasi may makina yung malalaking kaya tinatalian. Tapos talagang buwal lahat yan. Sa labas ng protected area ng Sierra Madre, may mga secondary forest na itinilaga para sa commercial logging. Ito ay mga logged over na gubat o yung mga natiniman na ng bagong puno. Pero sa loob ng parke kung saan naroon ang old growth o virgin forest, mahigpit na ipinagbabawal ang logging upang mapreserba ito. Ayon kay Ginoong William Savella, Protected Area Superintendent ng DENR sa Northern Sierra Madre Natural Park, sinusiguro nilang sumusunod sa environmental guidelines ang mga naglalaging. Sa kasalukuyan ay may 3 commercial logging companies na lamang na nag-ooperate dito. Di naman basta secondary forest, pwede ka nang maglagin. May mga roles din tayo sa DNR na dapat nila sundin. For example, if you log 100 hectares, you will also plant trees within open land or within the concession area. Malaking tulong daw laban sa illegal logging ang Republic Act 9175 o Chainsaw Act.
Ang Chainsaw Act 2002 ay nagre-regulate ng pagbenta, pagbili at paggamit ng chainsaw. May nakikita pa rin mo kayo nag-illegal logging dito? Sa kasalukuyan? Meron pa rin sa isa-isa, hindi nakagaya noon. Sa tingin ko, yung kulang kasi ang mga kaya sa mga park ranger dito, hindi rin na mabantayan ng gusto, pero hindi nakakalusot. 20 park rangers ang nagbabantay sa mahigit 300 ektarya ng parke. Kulang ang bilang na ito para mabantayan ang buong parke. Kaya't umaasa rin ang DNR sa tulong ng mga nakatira rito. Yung involvement kasi ng community ang nagre-rely na kami doon na at least mag-feedback sila kung may mga illegal na nangyayari. So nabigyan din sila ng mga radio, may mga asset din kami for every barangay dito. Dito naman sa part of the Napigid. Dagdag pa ng DNR, alam ng mga taga Sierra Madre kung paano alagaan ang kanilang kagubatan. Mas nagiging epektibo kasi kung nanggagaling ang proteksyon mula sa kanila. Dito na ang arrangement namin dito kasi sa park. Kung pangbahay lang na hindi pang commercial, may narinig kayong nag-change. So yung mga nagbabahay lang sa mga community. Bukod sa logging, nakasasama rin sa gubat ang pagkakaingin. Isang paraan ng pagsasaka kung saan pinuputol at sinusunog ang puno o halaman para taniman ng mga palay. Ipinagbabawal ito dahil habang lumalawak ang lupang kinakaingin, nawawala ang sustansya ng lupa at sa katagalan ay baka di natubuan ng buhay at mawala na ng silbi. Kinaingin daw itong lugar na to. Tapos yung nakikita nyo sa unahan ko, ayan, yung planta yan. Yan ang sample ng mga seedling na pinamimigay ni Mang Cesar. At ngayon, yung pinagbigyan niya, itinanim dito sa lupa na to, na kinaingin niya. Tuluyan na ngang nagbago ang ihip ng hangin para kay Mang Cesar. Kung dati-rati kasama siya ng grupong nagpuputol ng puno, ngayon ay siya na ang nagpapalaki sa mga ito. Natakot din siya sa maaaring mangyari kapag tuluyang nakalbo ang kagubatan. Gaya nangyari sa Ormoc, baka mas makuhan pa yan eh. Kasi yung ano namin dito, parang nasa ano kami kabilaan yan na bundok. Yung ano, siyempre, pag biglang ano yan, bumigay. Baka sa pari kami lahat pulutin, may mapulot ba? Ito mga wild. Libre ang mga butong ibinibigay ng Conservation International kay Mang Cesar para itanim. Mga buto ng fruit trees, kape, mahogany at nara ang kadalasang pinalalaki niya. Itinatanim nila ito sa mga kalbong bahagi ng gubat o kaya'y sa tabing ilog upang maiwasan ang soil erosion. Itong kagubatan, kung mayahambing natin ito sa ating bahay, ikaw ba, kasi kung wala kang panggatong, gagawin mo bang panggatong ng haligi mo? So hindi naman sinasabi na wag nating gamitin. Ang sinasabi lang, kumbaga sa meron tayong deposito sa bangko, gagamitin natin, yun lang interest. Wag nating galawin yung principal. Kasi pag naubos yung principal, wala na. Gusto niyo bang makita ang harian nila, Manibet? Follow us! Tara! Ito nga tumayo si Marcos, ano? Alam niyo ba na ang hatol ng kamatayan ni Jose Rizal ay dito pinirmahan sa Malacanang? Samahan akong libutin ang makasaysayang lugar na ito sa susunod na Martes. Dito lamang sa The Probe TV.